Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nako, planong pandaraya, nako, hala, Duterte kumilos na, Kimbo nahaharap sa matinding kahihiyan. So yan mga kababayan, yan po ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito nga mga kababayan, at ito pa, si Congressman Marcoleta. Ito, palakpakan po natin. At si Kuya Will. Yan parang Will. Yan. Shinout out ni parang Will sa kanyang programa na Will to Win, mga kabayan. Itong si Congressman Marcoleta. Kung baga, kinakampanya na, no? Kinakampanya rin ni Kuya Will itong si Congressman Marcoleta. Palakpakan po natin, no? At yan mga kabayan, eto simulan na po natin ang bigyan ng komento ang mga balitang ito. Eto na po. Eto, simulan po natin dito kay Kuya Will at Congressman Marcoleta. Si Congressman Marcoleta nanonood sa atin. Congressman! Believe ako dyan. Marami ka matututunan sa kanya. May paninindigan. I see you later, Congressman. Rodito. Ano ba talagang president? Rodito ba? Rodante Marcoleta. Rodante. Ha? Rodante Iglesia. Mga kapatid natin sa Iglesia. Of course, Congressman, okay? Congressman, I see you. Yan ang mga mabait na mga kasama ko. Mga independent kami, pero gusto ko yung mga independent na may sarili paninindigan. So yan mga kababayan, mga sariling paninindigan, independent pero may sariling paninindigan. Yan mga kababayan. Unlike dito kay Senator Ping Lacson, no, at saka Senator Amy Marcos, tumatakbo rin po silang independente, but kasama pa rin yung kanilang pangalan doon po sa ini-endorso ng administrasyon. So yan mga kababayan, kumbaga walang paninindigan. Anong masasabi nyo dyan? Dito po sa, nako, boto na po natin, Kuya Will, for senator din po ito, at lalo na po si Congressman Marcoleta. Yan mga kababayan natin. At ito na nga si Kimbo. Nako, pakinggan po natin ang video ito. Talagang wala, pinano nahaharap sa kahihiyan itong si Kimbo dahil sa mga ginagawa niya sa Marikina City, no? Parang si Kimbo, mga kabayan, yung ginagawa niya parang yung ginagawa ng mga Aquino, no? Inilalagay yung kanilang mga pangalan sa mga landmark ng bayan. Nako, eto pakinggan po natin. Nako talaga. Bayan ko, sa Marikina, dito, basta lang maisipan ni Teacher Stella, lalagyan ng letter Q ang lahat ng pwedeng lugar. Inaangkin niya lahat dito. Lahat ng pampublikong lugar sa utos ni Teacher Stella ay lalagyan ng letter Q. Wow, kahit sidewalk dito may Q Hihi, di naman letter Q sa pangalan ng family ko. Wala din naman Q sa family ng marami dito. Pero yung mga family center, Q pa rin? Yung mga poste ng ilaw din dito, ayun may letter Q. Kina-cute ba nila yarn? Sa school ko rin pala may Q din. Di naman principal dito si Teacher Stella, ha? Siyempre dapat meron sa may court. Dami pa, guys, siya ba nagbayad kaya pwede niya lagyan ng letter Q lahat dito? At bago ako umuwi, may nadaanan akong lamay. May pa-branding nyo pa rin kahit tarpaulin ng namayapa. Hala kayo, baka kunin kayo ni Lord pati patay ginagamit nyo sa politika. Lagot cast. So yan mga kabayan, pati patay ginagamit sa politika. Nako po talaga. Alam niyo mga kabayan kung bakit siguro ko hanggang ngayon naniniwala pa rin, no? Itong si Representative Stella Kimbo, no? Na yung paglalagay ng mga pangalan, no? Ng mga politiko diyan sa mga landmarks ng bansa, ng bayan, no? Effective pa rin, no? Effective pa rin pa.
For example, yung Ninoy Aquino International Airport, mga kabayan, at marami pang iba. Tapos inilagay pa ng Aquino yung pagmumukha nila sa pera. Wherein talagang hindi mo talaga makakalimutan eh. Ha? Kapag may 500 pesos ka, hindi mo talaga makakalimutan ang Aquino. Siguro po iniisip ni Stella Kimbo na effective pa rin ang ganitong strategy. Ha? Well, anyway, hindi na po effective yan kasi wala. Tingnan nyo yung Aquino, wala na. Hindi na nga alam ng taong bayan kung ano, di ba? Anong nangyayari? Parang wala nang interest yung taong bayan sa kanila. Ang importante kasi sa taong bayan, mga karibin natin, no, magserbisyo. Ha? Magserbisyo ka ng tapat para matandaan ka. Kasi itong ginagawa ni Stella Kimbo na paglalagay ng mga QQQQ dyan sa mga establishment na yan, no? Lalo na sa mga landmark ng ating ng Marikina, ay parang mind conditioning po yan, no? Hanggat nakikita mo yung Q, you will remembered, no? Stella Kimbo. Hanggang sa maiboto mo siya. Nako. Kasi pag palagi mong pinapakita, no? For example na lang sa advertisement dito sa TV, di ba? Hindi mo makikitang nag-advertise sila ng 1 beses lang, di ba? Tapos wala na. Sunod-sunod yan, no? For example, sabon, no? Sabon. Kahit ayaw mong bumili ng sabon, parang gusto mo nang bumili dahil ang gaganda ng mga sinasabi patungkol sa sabon na ito, di ba? Ganun rin po dito. Kahit ayaw mo kay Kimbo, as long as nakikita mo yung letter Q, ano ba ito? Mako-curious ka na. Ano bang Q ito? Di ba? Hanggang sa maiboto mo na siya. Sen mga kabayan, this is an eye-opener, no? This is an eye-opener dyan sa mga taga Marikina. Wherein, huwag nyo na pong iboto. Kahit ba nandyan sa nakabalandra yung letter Q sa inyong harapan, huwag na po. No? Kasi tingnan nyo, si Kimbo lalong lumayaman eh. Tapos kayong bumaboto sa kanya, lalong naghihirap. Diba? Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment na lang po at eto na. Well, anyway, si Kimbo kakasuhan ng may complaint, no? Diyan sa ombudsman about sa mga extravagant lifestyle ni Stella Kimbo. Wherein sinasabi po ng ating mga kabayan na si Abante rin. Yung mga congressman din na nagsusuot ng mga mamahaling, di ba? Mga kagamitan, bag, relos, damit, sapatos. Biruin mo yung mga sapatos nila halos sobra-sobra na para sa isang bonggang bahay, no? Ng isang pamilya. Sapatos pa lang yan, mga kabayan. Relo pa lang yan. Anong masasabi nyo dyan? Sana dapat makulong. Sana itong si Kimbo hindi na pinatakbo, di ba? Habang iniimbestigahan. Anyway, ano pong opinion nyo dyan? At eto na nga. Nako, ito po ang race back ni Ma'am Maharlika sa planong pandaraya di umano ni former President Rodrigo Roa Duterte sa eleksyon. Nako, mapapatawa ka talaga dito mga kabayan, mapapatawa ka. Si PRRD pa talaga inakusahan, no, na mandadaya sa eleksyon. Nako po, eto pakinggan po natin si ano kaya ito. Eto na po. Na may mga scammer na mga vlogger. Actually, may scammer na vlogger na sinisira pa rin ng Duterte tungkol sa Miro system, tungkol sa what you call it, sa mga dayaan sa eleksyon sa 2025. So yung scammer, kilala, aminado naman siya scammer Yung scammer na vlogger na yon, ang alam ko, nung nakaibudol pa ako, kinokontak yan ng yayo ni Bangag. Yung matabang nandyan sa Presidential Communications, okay, na buhaya na siya ngayon. Malaki pa sa buhaya. Kaibigan na yan, okay? Meron pa nga yan, nagko-comment pa siya dati. Kaya no wonder, yung paninira ngayon na kinokonek ang Miro system kay Pangulong Duterte, that's BS. You know why? Pag-usapan namin yan ni Attorney Glenn Chong pag may time kami. Paano?
So yan mga kabayan, sino kaya itong scammer na vlogger nako? Ha? Na tinutukoy dito ni Ma'am Maharlika, no? Nako. Kung sino ka man nasa tama ka pa bang pag-iisip? 'Di ba? Ha? Si PRRD pa talagang kaaakusahan mo ng pandaraya. Magkakaroon ng power ang mga Duterte to control that para maging provider ang Miro sa power ng mga Duterte. Hindi sila nasa power. Sino ang magde-decide? Sino ang deciding officer? Sino ang mga nagde-decide niyan? Ang COMELEC. Inano ko na yan, binlag ko na yan, binlag namin natin Attorney Glenn Chong. May mga gatekeepers na bago makapunta sa COMELEC, yung mga bidding na yan, may mga Saka mga kabayan, kung maaalala nyo, no, nung kasagsagan po, no, ng pangangampanya nung nakarang eleksyon, no, nung presidential election, doon rin lumitaw, no, ang pangalan ni COMELEC Chair George Garcia. Lumalabas na ito palang si Garcia ay abogado, no, ni PBBM. Naging abogado ni PBBM. So mga kabayan, there is a connection, no, kay PBBM at kay COMELEC Chairman Garcia. So I'm not saying na may ginagawa silang kalokohan or mga plano, but what I'm trying to point out mga kabayan is may connection po. Si PBBM before maging COMELEC chairman itong si George Garcia. gatekeepers. Remember, may expose ako. Ang pamasahe, ang term dyan, 350 million ang sinisingil ng mga gatekeepers ayon sa ating source. Last year, pinasabog natin yan ang first quarter of the year. So ngayon, nakakatawa yung tira ni Bangag. Si Lisa lahat ang may pakana niya. Paano magkakaroon ng kapangyarihan ang mga Duterte para manipulahin ang eleksyon? Alam mo, napakabait lang nga ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Dahil nalusutan siya ni Lisa Tanas. Dahil si Lisa dati, kausap ko yung hinayupak na yan nung campaign 2022. Ang sabi sa akin, kinukulit ako noon. May mga text messages na pinakita ko sa inyo na i-push ko daw sa gobyernong Duterte na magkaroon ng hybrid election. Ganyan-ganyan, kasi daw dadayain si Bangag. So without us knowing, the Filipino people, nakipagsabwatan pala itong Bangag at si Lisa Tanas, lalo si Lisa Tanas, sa Smartmatic during that time. Okay, nalusutan ang mga Duterte, ang Duterte administration. May vlog nga ako dati, di ba? Dahil sinasabi ni Lisa Tanas sa akin, mo tarantado talaga, nadadayain daw, okay? Dadayain daw ni ni Bongo, ni Senator Bongo during that time, ang halalan kasi ganito, kasi ganyan. So dahil budol na budol ako during that time, dahil syempre gusto ko silang manalo, umayon ako sa kanila kasi kapag kasi kakampi mo, magkakampi kayo. So, minsan, ang tawag dito, akala mo nabibigyan ka ng tamang wisdom, pero hindi pala. So, hanggang sa nalaman ko na nga lang kay Attorney Glenn Chong na si Lisa Tanas ay nakipagsabuatan sa Smartmatic. At meron po yan sworn statement. So, yung ginagawa nila ngayong paninira ng isang scammer o ng maraming scammers, gawa yan ng Malacanang. Gawa yan ng presidential communication sa mga tiwaling mga buhaya dyan. Kung may natitirang matino dyan, baka 0.0000001 na lang. Sunod, excuse me, sunod-sunura na lang. So yan po yung totoo dyan. Pakanayan ni Bangag na sinisira ang Duterte, kinokonek sa pandaraya sa eleksyon. Dahil kung ang Duterte, ito lang, ang Pangulong Duterte, sila Senator Bongo, in fairness, kahit binabatikos ko sila, kung gusto nila sanang manatili, si Duterte na presidente, wala nang alisan, ginawa na nila yan. Ako, I'm here, yung mga supporters ni Senator Bongo, Senator Bato, wag kayong magagalit sa akin. Okay? Kung ako'y nagkikriticize, kasi hindi ako bayad.
Okay? Hindi ako porket, alam mo kasi ang bayad ganito ha. Ang bayad ng pagkatao, lahat, kunyari lang, bayad ka ng isang politikong ganyan. Lahat ng iutos sa'yo, lahat ng slate sa'yo, mabango lahat, wala kang babatikusin. Gusto ni Pangulong Duterte yan eh. Nung panahon ni Duterte, kahit kami ay Duterte supporters, nagbabatikos kami ng mga gabinete niya. Pero nung panahon ni Bangag, may nakita ba kayo na mga supporters nila na binabatikos yung mga cabinet secretaries? Wala. Sarado utak nila lahat. Pinasabi nila sa inyo, perfect, 100% magagaling ang inupo ni Bangag. There's no such thing as 100% perfect ang ina-appoint ng kahit sinong presidente. Ang tunay na kakampi ng bayan, kisihodang sino man ang nanunungkulan, kapag may nakita kang appointee niya, babatikusin mo. Yan ang ginawa namin, ako at iba pang mga supporters ni Duterte dati, na binabatikos ko. Even the president, during that time, may mga, na hindi mo nagustuhan, pero may pagmamalaki ko lang sa inyo, hindi ko minura si Pangulong Duterte o sa kahit sino sa pamilya niya, katulad ng ginawa ko sa buwakan ng inang Bangag, Adictus Benedictus na pamilya. Lahat, kahit mga, kahit sino. Mat ganun pa man, mga palangga, yan yung ginagawa nila ngayon. So yan mga kabayan, si PRRD na pag-aanohan pa, na papagbintangan pang may planong mandaya sa eleksyon. Nagpapatawa talaga itong scammer vlogger na tinutukoy. Ini Madam Maharlika mga kabayan. Well anyway, ano sa palagay nyo, kayo po ba ay naniniwala doon sa kanyang paratang na planong pandaraya ni former President Duterte? Bakit naman mandadaya si Pangulong Duterte? Mayor lang naman ang tinatakbuhan niya. Diba? Well, mga kabayan, dito pa lang sa bagay, marami po silang trolls dito sa social media. Wherein talagang nagbabanat ng buto everyday. Sa yung mga keyboard warriors, hindi mapigilan sa pagko-comment. Okay, pinapalabas po nila na talagang this administration is doing very, very good, very, very great, for the Filipino. Pero ang tanong, ramdam ba? Ramdam ba ng taong bayan yung sinasabi nilang effort? Effort ng administrasyon to ease, to ease the pain of the Filipino people. Yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.